Magandang hapon mga bata. Kumusta naman kayo ngayong araw? Kumain ba kayo bago pumasok dito sa paaralan? Mabuti naman dahil napaka-importanteng kumain muna bago pumasok paaralan para mainahiya kayo makinig kay Gurong Ram ngayon. Ngayon bago kayo magsiupo, pakiayos muna na inyong mga upuan at tignan kung may mga kalat at kung meron, pulutin at itapon sa basurahan o di kaya ilagay niyo muna sa inyong bag o sa gilid na inyong bulsa. At pagkatapos ng ating klase, doon niyo lamang itatapon. Naintindihan mo ba ako? Ngayon bago tayo magsimula ay ipapaalala ko muna sa inyo ang ating alituntunin sa silid-aralan. Una, makinig sa guro. Pangalawa, panatiling malinis ang silid-aralan. Pangtatlo, huwag sumabay sa pagsasalita sa guro. Pang-apat, irespeto at igalang ang bawat isa. At ikalima naman ay itaas ang kamay kung may nais sabihin. Naintindihan ko ba ako? Opo, ngayon narin na kayo umupo. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula ay magbabalik-aral muna tayo sa ating itinalakay noong nakaraang araw. Naintindihan ko ba ako? Ngayon siguro Ram ay magpapakita sa inyo ng mga larawan ng iba't ibang Diyos-Diyosa. Ngayon gusto ko tukuyin ninyo ito kung sino ang mga nasa larawan. Dahil kapag makakasagot kayo ay bibigyan ko kayo ng papremyo. Gusto niyo ba makakuha ng papremyo? Magaling. Unang larawan. Sino kaya itong nasa unang larawan? At ano ang ating kalimang alituntunin? Itaas ang kamay kung may sasabihin o sasagot. Loridale, anong tamang sagot? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Magaling dahil ang tamang sagot ay Bathala. Dahil dyan, bibigyan kita ng aking papremyo. Ikatatlong larawan naman, sino kaya ito? Darlene, tignan natin kung tama ang iyong sagot. Si Apolaki. Dahil dyan, bibigyan kita ng papremyo. At ang ika-apat naman, hulaan ng sino kaya ito? Sigurado ka ba sa iyong sagot, Nicole? Tignan natin kung tama. Si Alucina. Magaling dahil tama ang iyong sagot. Bibigyan natin na mga tamang sumagot ng wow-wow clap. Alam niyo ba kung paano gawin ang wow-wow clap? Ganito gawin ang wow-wow clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wow, wow, wow. Ang galing. Ngayon kayo naman. Isa, dalawa, tatlo. Wow, wow, wow. Ang galing. Ngayon gusto niyo pa ba ng makakuha ng premyo at panibagong aktibidad? At dahil dyan, ang gagawin natin aktibidad ay hula-rawan. Hulaan kung ano ang mga larawang ito. Gawing gabay ang mga patlang upang mabuo ang mga salita. Yun ang gagawin niyo lamang ay magpapakita ako ng mga clue o mga larawan upang makabuo kayo ng salita o anong kulang sa salita na buo ninyo. Intindihan mo ba? Unang larawan at salita. Ano kaya kulang sa salitang ito upang mabuo? Darlene, tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang sagot ay hari. Dahil dyan, bibigyan kita ng papremyo. Ang ikatatlong larawan at salita. Ano kaya kulang sa salitang ito upang mabuo? Jerenel, sigurado ka ba sa iyong sagot? Tignan natin. Ang sagot ay Reyna. Dahil dyan, bibigyan kita ng papremyo. At aking pangtatlong larawan naman, ano kaya ito? Nicole? Sigurado ka ba? Tingnan natin kung tama. Diwata, magaling mga bata. Dahil dyan, bibigyan ko si Nicole ng papremyo. Ngayon mga bata, gusto kong umupo kayo ng mabuti at makinig sa aking babasahing kwento. Dahil maya-maya ay magtatanong ako sa inyo ng mga iilan lamang mga kwento, mga iilan lamang mga katanungan base dito sa aking babasahing kwento. Ang babasahing kong kwento ay tungkol sa ang puno ng buhay at ang tatlong tagapagbantay. Ano nga ang ating kwento ngayon? Ang puno ng buhay at ang tatlong tagapagbantay. Darlene, maaari mo ba akong tulungan?
aking kwento. Una ay si Bakunawa. Itong larawan ni Bakunawa mga bata. Isang dambuhalang serpiente na may bibig na kasing laki ng lawa. Sinisikap itong lamunin ang puno upang magdulot ng walang hanggang kadiliman. Ang ikalawang tauhan naman ay Diwata. Isang magandang espiritu na kalikasan na may malalim na koneksyon sa puno. Siya ang nag-aalaga at nagpapanatili sa mahiwagang lakas nito. At ang panghuling tauhan naman ay si Sarimanok. Isang makulay at mahiwagang ibon na may balahibo kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang kanyang awit ay nagdadala ng pag-asa at nagpapatlayo sa masamang espiritu. Ngayon ipagpapatuloy natin ang ating kwento dahil nakilala niyo na ang ating mga tauhan. Nakakuha ng isang bunga mula sa puno ng buhay. Nagpasalamat ang dato at bumalik sa kanyang tribo. Dala ang pag-asa at kasaganaan mula noon, ang kwento ay puno ng buhay at ang tatlong tagapagbantay ay naging bahagi na ng kanilang kultura. Isang paalala sa kahalagahan ng tapang, kabutihan at pagrespeto sa kalikasan. At dahil alam kong nakinig kayo sa aking binasang kwento at alam kong nauunawaan ninyo kung saan nga ba ang kwento. Ngayon meron ako ditong iilan lamang mga katanungan at makakasagot kayo ay bibigyan kayo ng papremyo. Unang katanungan, ano ang natatanging katangian ng puno ng buhay sa kwento? Darlene, sang-ayon ka ba sa sagot niya, Loridale? Magaling. Ngayon, ang ikalawang tanong naman, sino ang tatlong tagapagbantay ng puno ng buhay at ano ang kanilang papel? Ano kaya ang kanilang papel? Amor? Magaling, Amor. Ang pangatlo naman, paano hinarap ng dato ang Bakunawa? Paano nga ba hinarap ng mga bata ng dato ang Bakunawa? Nicole? Tama. Dahil nakasagot sila ng tama, bigyan natin sila ng tatlong palakpak sa dalawang tatlo. Ngayon mga bata, meron tayong bagong tatalakayin. Pero bago tayo magsimula ay ilalapat ko muna ang ating layunin sa araw na ito. Sandali lamang. Huwag maingay sa likod. Mga bata, meron tayong panibagong tatalakayin. Pero bago tayo magsimula ay ilalapat ko muna ang ating layunin sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan pakibasa mga bata. Maraming salamat. Pakitulungan ako dito, Darlene. Ang ating bagong tatalakayin mga bata ay tungkol sa sandali lamang. Tungkol sa akdang naratibo o mito. Ano nga ba ang mitolohiya mga bata? Para sa inyo. Ano nga ba ang mito? Ang mito ay mitolohiya ay isang uri ng akdang naratibo na naglalaan ng mga kwento tungkol sa mga Diyos, Diyosa, at tiyati at iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Ang mitolohiya ay kagaya ng ating ginawang aktibidad kanina, kagaya ng mga Diyos-Diyosa like sila Zeus, sila Aluncina, at mga ibang pang Diyos-Diyosa. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga dali lamang. Tumungo naman tayo sa mahalagang katangian ng mitolohiya. Ang unang mga mahalagang katangian ng mitolohiya ay sandali lamang mga bata. Bakit tayo maingay sa likod? Ang unang katangian ng mitolohiya ay ang mga tauhan. Ang mga tauhan ay pangunahing mga tauhan kadalasan mga Diyos at Diyosa na mayroong pamilihang kapangyarihan at katangian. Maaaring magtapok ito ng mga bayani na mayroong hindi pangkaraniwang lakas o katalinuhan at ibang mga mitolohikal na nilalang tulad ng mga sirena o sintauro. Ang sintauro mga bata ay kalahating kabayo at kalahating tao. Ito ang mukha ng sintauro. Madalas ito natin nakikita sa mga telebisyon kagaya ng palabas ni Vice Ganda, di ba? At itong sirena naman
magandang umawit. Naintindihan po ba ako? At ang ikalawang katangian naman ay ang sandali lamang. Tatanggalin ko muna ito mga bata ha. O sa mga sinaunang kaharian. Ang paniniwala ang mga bundok ay isang sagrado tahanan ng mga Diyos o Espiritu ay nasa matataas na lugar tulad na sa mataas na lugar tulad ng bundok. Sa palagay ninyo, sino kaya ang Diyos na naninirahan sa bundok? Si Maria Magdalena. Tama mga bata. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ikatatlong katangian ng mitolohiya. Sandali lamang. Dahil lumipat ang aking ang ikatatlo naman ay banghay. Ang banghay ng mga mitolohiya ay kadalasang umiikot sa mga pakikipagsapalaran, pag-iibigan, labanan at mga pagsubok na kinakarap ng mga tauhan. Ang mga pangyayari ay madalas na hindi matutuhanan at puno ng mga himala. Kaya meron ako dito halimbawa ng banghay. Sandali lamang. Tatanggalin ko muna ito mga bata. Sandali lamang. Huwag maingay ha. Ang halimbawa ng banghay ay ang pakikipagsapalaran. Ito ay kwento ni Odysseus sa mitolohiyang Grego na naglalakbay ng 10 taon pabalik sa kanyang kaharian sa Ithaka matapos ang digmaang Troan. Sa kanyang paglalakbay, humarap siya sa iba't ibang mga halimaw tulad ng Cyclops. Ito ang mukha ni Cyclops mga bata. May isang mata, nakakatakot ibang mukha niya. At na si Polyphemus. Ito si Cyclops na ang pangalan ay si Polyphemus. Ang mga sirena na umaakit sa mga mandaragat gamit ang kanilang awit. Ito ang mukha ng sirena. At ang kanilang nakakahalinang awit at ang mga Diyos na nagagaling sa kanya. Ito ang mukha ng mga Diyos. At ang meron pa akong isang halimbawa ng banghay. Sandali lamang. Sandali lamang mga bata. Ang halimbawa ng banghay ay ang pag-iibigan. Ito ay ang trahedya ng pag-iibigan ni Eros at Cupid at Psyche sa mitolohiyang Grego. Hinahangad ng si Eros ang ina ni Eros. Ito ang mukha ng si Eros ang ina ni Eros. Na si Venus, ito ay si Venus ang kanilang pagmamahalan at kinakailangan ni Psyche na harapin ang maraming mahihirap na pagsubok upang mapatunayan ang kanyang pag-ibig at muli makasama si Eros. Napakamaliwagan ng kanyang pag-iibigan mga bata, no? At ngayon, ang ika-apat naman ay sandali lamang. Kaapat naman ay ang tema. Ang mga tema ng mitolohiya ay malalim at universal. Maaaring tumatalakay ito sa pinagmulan ng buhay, paglabanan, na mabuti at masama, ang kapalaran,
pamamagitan ng tao at ang mga Diyos. Kaya meron ako dito halimbawa ng tema. Sandali lamang. Huwag maingay sa likod. Ang halimbawa ng tema ay ang labanan ng mabuti at masama. Ito ay kwento ni Indra sa mitologiyang Hindu na nakikipagsapalaran sa demonyong Vitra na bumabalo sa tubig at nagdudulot ng tagtuyot. Ang tagumpay ni Indra ay kumakatawan sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan at pagpapanumpalit siya ang kaayusan. Ito ang mukha ni Indra. Ngayon meron pa ako dito isa pang halimbawa ng tema. Ito ay paniniwala sa mga moray of faith sa mitologiyang Grego na nagtatakda ng kapalaran ng bawat tao mula sa kanilang kapanganakan hanggang kamatayan. Ipinapakita nito ang ideya na ang buhay ng tao ay maaaring nakatakda na at hindi maiiwasan. Ngayon, di ba meron pa tayong mga ganito mga tauhan na nag-aano sa atin na kung ano yung kapalaran natin sa future or sa present. Ngayon ang panghuling katangian naman natin ay tanggalin ko muna ito mga bata ha. Ang pangunahing layunin ng mitolohiya ay magpapaliwanag sa pamamagitan ng asensya o luikal noong sinaunang panahon. Nagbibigay ito ng moral na aral at nagpapaalaga ng mga kultural na paniniwala at tradisyon. Ngayon, meron ako ditong halimbawa ng layunin mga bata. Upang mas maunawaan ninyo kung ano ang layunin. Tatanggalin ko muna ito ha. Yan ang halimbawa na layunin ay pagbibigay ng moral na aral. Ito ay kwento ng kaharian ni Haring Midas sa mitologiyang Grego na humiling na maging ginto ang lahat ng kanyang mahahawakan. Sa huli natantunin niya ang kanyang pangalian nang hindi nang siyang makain o mayakap ang kanyang anak na nagturo ng aral tungkol sa panganib ng labis na kasakiman. Ngayon, gusto niyo ba maging si Haring Midas na sobrang sakit? Hindi, magaling mabata dahil ito ay masamang gawain. Kagaya ni Haring Midas, sa sobrang kasakiman niya ay naging ginto ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang mahawakan ay nagiging ginto. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay? At ngayon, dahil naiintindihan niyo ang ating tinalakay, ay meron tayong gagawin laro. Gusto niyo ba maglaro mga bata? Gusto niyo maglaro? Opo, dahil ang ating gagawin laro ay tinatawag na tuklasin at hulaan. Ngayon, meron ako dito inihandang mga ideya o mga pahiwatig sa aking tinalakay kanina. At kung nakinig ba kayo sa aking tinalakay, ang gagawin niyo lamang ay bumunot kayo dito at sasagot. Pero mga bata, meron plot twist sa ating gagawin. Ngayon, meron ako dito mga bola. Ang gagawin niyo lamang ay ipasa-pasa ninyo ito sa inyong kaklase at magpapatugtog ako ng kanta at kung sino ang mahintuan ng musika ay siyang bumunot at sasagot dito. Naintindihan ko ba ako? Ngayon, kilala niyo ba ang P-pop group na Bini? Kilala niyo, mahusay mga bata. Dahil kilala niyo ang P-pop group na Bini, ay magpapatugtog ako ng kanilang kanta. Alam niyo ba ang kantang Karera? At dahil alam niyo, pwede ninyo itong sabayan. Ngayon, magpapatugtog na ako ha.
paggawa ng bola, ikaw ay bubunot dito sa aking ginawang mga pahiwatig at sasagutan kung ano kaya ang tanong. Ang iyong sagot ay tama. Ngayon, magpapatugtog pa ako ng musika at ipasangay ito sa iyong kaklase. At dahil ikaw ay nihintuan ko ng bola, Glory, din ikaw ay bubunot dito. Magaling, Loridel. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, bigyan natin ng wow, clap ang mga sumagot. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wow. Ang galing. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang laro, mga bata? At dahil nasiyahan kayo sa ating ginawang laro, meron tayong gagawin pangkatang gawain. Ngayon, ipapangkat ko ang buong klase sa dalawang pangkat. Dito ang pangkat una at dito naman ang pangkat dalawa. Ang gagawin ng pangkat una ay paglikha ng mga ikling dula-dulaan ng metodolohiya. Ito ang inyong rubric para may gabay kayo sa inyong gagawin dula-dulaan. Ang pangalawang pangkat naman ay paglikha ng poster na nagpapakita ng pagkakaiba at katotohanan at opinyon. Ito naman ang inyong rubric upang may gabay kayo sa inyong paggawa ng poster. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ang pangkatang gawain dito. Tapos na ba ang lahat, mga bata? Ngayon, tingnan natin ang unang magpepresenta ang pangkatuna. Tingnan natin kung ano kayang dula-dulaan ang kanilang ginawa. Napakagaling naman na inyong ginawa. At then, bigyan natin ng wow, clap ang pangkatuna. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wow. Ang galing. Ngayon, ang pangkat dalawa naman. Tingnan natin kung ano kaya poster ang kanilang nilikha. Wow, napakaganda naman na inyong ginawa. Ngayon, bigyan natin ng Latina clap ang pangkat dalawa. Alam niyo ba paano gawin ang Latina clap? Hindi. Ganito gawin ang Latina clap. Isa, dalawa, tatlo. Sobrang Latina. Ngayon, kayo nga gawin na Latina clap. Isa, dalawa, tatlo. Sobrang Latina. Ngayon, mga bata, nasiyahan ba kayo sa ating ginawang pangkatang gawain? At dahil nasiyahan kayo sa ating ginawang pangkatang gawain, ay meron tayong panibagong aktibidad. Ang aktibidad na gagawin natin ay basahin na mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Bilugan ang iyong napiling sagot. Meron ako dito mga sagot papel upang dito na lang kayo magsagot. Pakipasa sa likod, mga bata. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang aktibidad na ito. Tapos na ba? Magbibilang ako ng hanggang 3, pakipasa sa harapan. 1, 2, 3. Ngayon, mga bata, at dahil alam kong naintindihan ninyo ang aking itinalakay, at alam nyo din kung tungkol saan ang aking itinalakay. Ngayon, meron ako dito mga katanungan para sa inyo. Mga 3 katanungan lang ito. Tatanggalin ko muna ko, mga bata, ha? Ang gagawin nyo lamang ay pipili lamang kayo dito sa aking ginawang katanungan at sasagutan. Ngayon, sino ang gusto mag-voluntaryo? Darlene? Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Dahan-dahan lamang. Sino ang karamihan ng mga pangsamin lang? Magaling, Darlene. Dahil ikaw ay nakatamang sagot, bibigyan kita ng pa-premyo. Ngayon, mga bata, naiintindihan po ba ang aking tinalakay? Ngayon, para sa inyong takdang aralin ay ito ay ang aking paboritong mitolohiya. Pakisulat ng ating takdang aralin. Tapos na ba, mga bata? Maraming salamat at paalam.